moment while taping these scenes that you won't forget. Kamusta ang pagiging bodabil ng nanay mo? Kami ni Sanya, bago pa man kami magsimulang mag-taping para sa Pulang Araw, nagkaroon na kami ng tap dance classes. Dahil ako po ay first time ko pong sasayaw ng tap dance. Kung hindi ako nagkakamali, lagi si Sanya, parehas kami. Kaya minsan kapag nagre-rehearse kami na may music, tapos magtitingin kami, ano ba yung ginagawa natin? Kasi, pero ang saya ng experience kasi sobrang lapit sa puso ko si Sanya, and we both experienced something for the very first time na magagamit namin sa trabaho at sa karakter namin dito sa Pulang Araw. Kaya very memorable din sa akin ang Bodabil at ang tap dance. Para sa akin naman po, nung umpisa talaga namin, maganda rin po na nangyari na buti na lang si Barbie Fortesa talaga yung kasama ko. Napakahusay. Ako may nakalimutan, Barbs, ano nga yun? Ganun. Pero masarap lang sa pakiramdam na nagkaroon kami na parang challenge kasi ito sa amin pareho, na wala kaming idea sa pagta-tap dance. Ang mahirap pa dito, siguro pinaka-naging challenge namin dito, is kung paano kami magta-tap dance, kumakanta habang nagta-tap dance, umaarte habang nagta-tap dance. Kailangan ng emosyon. At depende sa emosyon kung anong ilalabas namin habang nagta-tap dance kami. So, yun yung pinakamahirap talaga dito na hindi siya biro. At first, akala namin ang bilis lang ng tap dance, parang paapaalang. Na-realize namin, mas mabilis mag-hip-hop. mas mabilis sa kung nga last time, parang pwede po ba sumabak na lang ako sa gera? Parang mas mabilis yung gera kaysa dito sa tap dance. Ganun yung feeling, pero masarap sa pakiramdam na meron kaming bagong natutunan para dito sa show na ito. So yun po. Siguro yung natutunan ko dito, aside from yung Japanese language, yes, I think yung resilience, dahil dito sa teleserye na to, kumbaga, war yun diba? And I think now, yung mga problema ngayon natin, parang paminsan, kumbaga, na-stress tayo na may problema tayo, but actually, during the Japanese period, mas malaki yung mga problema nila. So I think, kailangan, through this teleserye, patutulo tayong lumaban, yung gaya sabi ni Alvin, yung resilience, and, ayun. Sorry na-pick up ko lang yung, since pinag-usapan natin yung script. So, merong gano'ng kalaking parte ng script mo yung Japanese na kinailangan mong aralin? Lahat? Hindi naman lahat, siguro mga 30 to 40%. Pero with help of my Japanese coach naman, kinakaya naman. Galing, exciting. Sorry. Okay, ulit. Ako po, to be honest, nung una kong beses na nabasa yung scripts, ang first impression ko talaga, ay ang ganda. Ay ang laki ng show. Pero nung ginagawa ko na yung eksena, nung nasa loob na ng eksena, nung ginagawa ko yung mga nakalagay sa description doon sa script, napakabigat pala. Grabe, ang sakit sa puso. Sabi ko nga yung huling taping namin, kasi medyo nasa kalagitnaan na kami ng pagta-taping, so nasa gitna na kami ng gera. Naglata talaga ako. Kasi yung height ng emotions, yung intensity niya, di ba? Tapos bigla kang kakalas. Dapat doon, right after the scene, kailangan mo kumalas kasi lunch break na. Di ba? Kakain ka na So, di ba, kailangan mo agad i-switch off yung emotions, pero minsan parang, sandali, hihinga muna ako. Ang bigat kasi, di ba? Kasi di ba sabi sa script, may nagbobombahan sa labas. Sandali lang naman, inom muna ako ng tubig. Yung gano'n. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang experience dito na ngayon ko lang din naranasan sa show. Yung gano'n, yung bigat, yung nadadala mo siya pagkatapos, tama si Alden. So kailangan mo talaga ng a few minutes to really shake it off Kasi pabigat talaga yung nangyayari. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa script namin, napaka-detalyado. Lalo na yung mga accurate po kasi talaga Kasi even yung mga events
events. If I'm not mistaken, may mga footages din kami may ipapakita dito na nangyari po talaga noon. Kaya ganun siya, kaya talagang binabasa ko yung description niya. Kasi may mga eksena na kaunti lang yung dialogue, pero mas mahaba yung description para mas ma-visualize mo siya. Mas makita mo yung eksena pag ginagawa mo na. Kaya yun yung maganda sa script namin. Kaya lagi ko siyang hawak, lagi ko siyang binabalikan, hindi isang basahan lang, kada may eksena ako, binabalikan ko palagi para hindi ako mawala. Po, as I read the script, parang syempre kahit na fiction yung ginagawa natin, meron mga maliliit na eksena or sometimes the whole scene that was derived from a personal anecdote of somebody who lived during the World War II era. So yun yung, lalo kasi nung nag-storypan kami, si Direk Dong, nagkwento, tsaka si Sus, kwento nila yung mga personal anecdotes ng mga tao na nakasurvive during the World War II. May survivor ng Death March, may survivor ng concentration camp, and then the journalists that was involved during the World War II. So, kaya ako, when I read the script, kahit na fiction siya, I always treat it as nangyari talaga. Para at least as an actor, yung effect ng mga lines and ng mga eksena sa akin, mai-deliver ko ng maayos. Kasi, what if yung eksenang palang yun is isang kwento ng isang tao na talagang na-experience yung kwento yun? Parang ang unfair naman na hindi ko nagawa yung aking trabaho bilang isang actor na may deliver ng tama yung eksena. And sobrang daming life lessons dito, sobrang daming realizations at the end of the day. Yun nga yung kagaya ng sinasabi nila, sabi rin ni Barbie kanina, on and off ka dapat as an actor eh. Pero ito, meron kang nabibit-bit pa uwi. Nasa kotse ka, natulala ka sa isip mo lang, lalo pag nakukunan namin yung mabibigat na eksena. Naranasan ito ng mga kapwa natin Pilipino, ng mga panahon yun. Kaya this is a way of honoring them. This show, Pulang Araw, is a way of honoring those people who have survived and fought for our freedom. At ikaw naman, Sanya? Sa akin po, totoo yun, no? Ang dami natin na-experience dito sa World War II. Talagang masaklap yung pinagdaanan nila. Kaya nga nung nabasa ko nga itong script, talagang, alam mo, habang binabasa mo yung script, ramdam mo na sila eh. Yun yung mahalaga lagi sa akin. Siguro malaking bagay din sa akin na I was given the privilege na makausap natin yung mga comfort women ng personal. So, habang nagkukwento sila, ramdam na ramdam mo yung sakit ng pinagdaanan nila. Katulad ng sinabi ko kanina, sobrang sariwa pa rin sa kanila yung sakit na naranasan nila nung panahon ng digmaan. So, malaking bagay ito na talagang mai-share natin na sana ay marami tayong matutunan. Marami din palang bagay dito na minsan may mga problema tayo na akala natin sobrang bigat na nun. Pero hindi natin nakikita na may mas mabigat pa palang pinagdaraanan ng ibang tao. So, yun sana na kung sila nga hindi sumuko, bakit ka susuko, di ba? So, yun yung isa. At yun nga, habang nagkukwento sila, parang you wouldn't want to be in that situation na mahirap. Yun ang naramdaman ko na may mas mahirap pa sa sitwasyon natin, kaya huwag kang susuko. Yan, walang... One thing na bagong na-experience ko kay Barbie, yung last scene natin dun sa... I love you yata ako. Yun. Diba? Nagulat ako dun sa acting ni Barbie. Parang hindi ko na-experience nung Maria Clara, maging sino man, diba? So, yun ang napakagaling kasi ni Barbie Forteza na actress. So ako, marami natutunan sa kanya. Ikaw naman, Barbie, may bago ka bang na-discover? Ang na-discover ko naman kay David, nag-grow na yung passion niya sa acting. Talagang natututunan niya ng mahalin yung craft. At natutuwa ako sa kanya dahil talagang pinag-aaralan niyang mabuti yung kanyang Nihongo. Kasi kahit yung Japanese na language, kahit konti lang, kahit yung pagtatagalog niya kasi, hapon pa rin, di ba? So, mahirap talaga yung character niya. Tapos, tama nga, ang dami niyang internal conflicts, ganyan. Tapos, natutuwa ako sa tuwing mag-excite na kami kasi nakikita ko yun. Tapos, ang kaibahan naman ni Hiroshi sa
sa ibang naging characters niya, mas reserved kasi si Hiroshi. Kasi ang mga Japanese mas reserved, mas hindi mo alam kung anong nararamdaman nila, ganyan. Oo, sushi-sushi lang. Ano sushi-sushi lang? Hindi! Tama, sushi-sushi lang, correct. So, ibang David Licao ko po talaga ang mapapanood natin dito and I'm just very proud of him. Thank you. Ayan. At isang tanong para kay Sam.